Hello, kumusta po ulit sa lahat? Ngayon ang pag-uusapan po natin ay tungkol po dito sa madalas na itinatanong sa akin. Ito po yung anong aircon ba ang matibay? Jepok, anong aircon ba yung matibay? Bibili sana ako ng aircon eh. So, madalas tinatanong sa akin yung pati sa YouTube channel natin, dito sa ating channel ay madalas tinatanong yon. Hindi ako makasagot dahil sa experience ko as technician, halos lahat naman talaga ng aircon matitibay. So, uunahan ko na kayo dito sa topic na ito. Hindi ko sasagutin itong tanong na to. Anong aircon ang matibay? Kasi nga, para sa akin, halos lahat, okay naman siya. So, sabihin ko na lang yung mga factor na nakakaapekto sa quality ng ating aircon na bibilin. So, ano nga ba yung mga nagpapabilis masira o ano yung mga dapat nating isaalang-alang pag bumili tayo ng aircon? So, yun na lang siguro yung magandang payo o maisagot ko sa tanong na to. So, yun. Unang-una kong tanong dyan, ano ba? Split type ba o window type? So, unahin na lang natin yung window type. Sa window type, medyo mas hindi maselan dahil ang window type ay halos plug and play na lang. So, ibig ko sabihin sa plug and play. So, pag binili nyo, meron kayong provision for window type, salpak nyo ron, saksak nyo, pwede na. So, yun, ang installation, kaya ako natanong kung ano ba yung sa installation niya. So, pagkasalpak nyo, paano kung lagi naman siyang naaarawan? So, isa yun, syempre, o laging open yung likod niya o dun sa may pinaka-condensing unit. Actually, pwede naman talaga siyang maarawan o maulanan. Dahil nga, made naman talaga yan o ginawa yan para sa labas, kaya nga outdoor unit o yung likurang bahagi. Pero para sa akin po, mas maganda pa rin yung meron siyang kahit maliit na bubong para man lang yung direct sunlight ay kahit papaano meron pong direct heat yan eh. May radiation yan na mainit na makaka-affect pa rin sa ating aircon. So kahit papaano, pagka na eliminate natin yun, mababawasan yung heat load o mas hindi mahihirapan yung ating aircon. So ayun, yung installation, pag window type, mas maganda kung hindi siya gaanong naaarawan at hindi siya laging nauulanan. Kahit papano, mayroon siya magandang bubong. Kahit yung hindi naman ganong katibay, pero I mean, matatanggal lang o may eliminate natin yung direct sunlight. Then, pangalawa, yung maintenance natin. Ayun nga pala, sa installation, mas madalas nakakasira sa aircon at minsan nasisisi pa ang mga technician. At pati na rin yung tatak. Minsan sasabihin, ay, bumili na ako ng ganyang tatak. Sirain eh. Pero hindi natin naisip na dahil pala malapit tayo sa mga creek o sa mga ilog, sa mga dagat, so cause po yan, kaya nagkakaroon ng leak ang ating aircon. So mas mabilis pong nagko-corrode o mabilis pong nabubulok yung mga parts ng ating aircon. So syempre, mas lalo na kung inverter ito. So marami pong naaapektuhan pagka inverter. Dahil sa inverter ay medyo mas masisela ng ating mga parts. So may mga sensor yan, hindi tulad ng non-inverter, thermostat o medyo technical part yon, pero dahil ganito na lang sasabihin ko. So sa non-inverter, mas konti yung parts niyan. Sa inverter, mas maraming parts at mas maselan. So kung ganito yung pag-i-install nyo malapit sa creek, malapit sa ilog, sa dagat, I suggest na huwag kayong mag-inverter. So yun, maintenance naman. Pagka sinabi ng technician, halimbawa, maintenance natin ma'am, halimbawa ako, nakita ko na nagpalinis si customer, bagong customer, nagpalinis. 4 months, malapit siya sa mga daanan ng jeep, syempre mas maraming alikabok, yung may mga langis-langis pa sa hangin yan, hindi natin nakikita pero may mga langis yan na galing sa mga sasakyan. So dumidikit yan sa ating aircon at mag-a-accumulate o didikit doon sa ating langis na nasa evaporator o condenser coil at didikit doon yung mga alikabok na mas mabilis magbabara. So pagka nakita ko yung aircon na yun, na 4 months pa lang ganito na yung dumi, sasabihin ko, ma'am, siguro mas maganda na i-adjust natin yung pagpapalinis natin. So kung 4 months tayo ngayon, unahan natin yan bago magbara. Mag 3 months tayo. So ganun po yung ginagawa ko.
So, sana po pagka ganun, nag-advise si technician na ganun, para sa akin po, mas maganda sundin nyo. Dahil hindi po yun basta pera-pera, para po yun sa maintenance ng aircon nyo. Dahil bandang huli, mas iikli ang lifespan ng aircon nyo pagka po hindi natin nalilinis on time. So, minsan, hindi ko naman po nilalata, pero meron akong minsan na encounter, hahayaan nila na talagang tumulo na o as in, parang kawawa na yung aircon pagka nakita ko eh. So, ayun. Ayun lang, sa maintenance natin, linis lang naman. Linis lang naman ang maintenance niyan at sana magawa natin yun. So, parang sasakyan lang din o motor, di ba? So, nag-change oil tayo dyan. Yun yung mga maintenance na kailangan para mas mapahaba natin yung buhay ng engine o ng makina. Change oil. So, parang ganun lang din. Magkano lang din naman yung linis. At yan talaga ang maintenance ng aircon, linis. Kaya syempre, hanap din kayo ng mapagkakatiwalaan na technician o maayos-ayos na technician, di ba? So, yan. Tapos na tayo dito sa maintenance tsaka installation. So, sa paggamit, di ba? Hindi ko rin kayo masisisi sa paggamit dahil syempre meron dyan mga health-related halimbawa o may mga matatanda o baby o mayroong mga kailangan talaga na aircon. Pero para sa akin halimbawa, kung hindi nyo naman talaga gaanong kailangan, at least may rest o may pahinga ang aircon natin, mas maganda yon. Para kahit papano, alam naman natin na lahat nga ng bagay ay nasisira. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo na talagang dire-diretso lang, okay lang. Pero sundin nyo pa rin itong maintenance natin. So, yun. Yun yung sa window type ko. Actually, sa window type, halos doon lang naman nagkakatalo sa installation. Dahil nga, etong sa split type naman natin, dito tayo sa split type naman. Sa installation, medyo mas komplikado rin sa split type. Dahil unang-una sa installation, magkahiwalay ang indoor tsaka outdoor unit niyan, di ba po? Tapos pagdudugtungin natin ng mga tubo o copper tubing. Tapos may wire din dyan. Unang-una yung location. Yung location po niyan, tulad din ng sinabi ko sa window type, mas maganda kung hindi direct sunlight, mas maganda kung hindi siya gaanong nauulanan. At isa nga po pala, naalala ko rin, doon sa mga malupa. So, maganda, ma-eliminate natin yung mga langgam. Yan po yung mga madalas na sumisira sa ating mga board, lalo na kung inverter aircon. So, kahit pa paano, gawa natin ng paraan para hindi langgamin yung mga aircon natin. Halimbawa, ito yung aircon. So, lagyan natin ng kahit siguro yung choke. Yung choke na para sa langgam, para hindi sila makapasok o kung ano man na maisip natin ng paraan, gawa natin ng paraan para hindi langgamin yung aircon natin. Kasi, favorite po ng mga langgam yan na pagbahayan o ewan ko, parang pinaglilibingan po yata nila. Comment po down below kung ano man po yung ginagawa nila dyan kung alam nyo. So yun, sa split type, yun yung installation, hindi direct sunlight at hindi gano'n naulanan at saka yung mga langgam at saka kung anong insekto man. Tsaka isa pa, yun, tulad din ng sinabi ko sa window type, kung malapit sa creek, sa ilog, sa dagat, mabilis po talaga magkakaproblema ang aircon natin. So, ganun po talaga yun. Meron nga pong trivia lang. Meron nung nalaman sa isang seminar na inattendan ko. Sa mga barko nga po pala, di ba? Meron silang kontrata dyan. Halimbawa, yung mga barko na local na lang, sabihin natin. Di ba may mga aircon po dyan? Meron silang kontrata na certain years o parang months lang na pinapalitan nila yung aircon ng bago dahil nga talagang lagi siyang nasa dagat. So, meron silang years. 2 years na to. Palit bago na. Dahil talagang nasisira ang aircon. So, ganun yung ginagawa daw pala talaga nila sa mga aircon, sa mga maliliit na barko. Yun yung sinabi sa akin sa isang seminar na kilalang brand din yun ng air conditioning. So, yun. Installation, daanan ng sakyan. Yun, kung malapit din sa daanan ng sakyan, medyo mas madalas tayo magpapalinis dyan. Tsaka yung add ko na rin yun doon sa mga nasa resto, mga kainan. Siyempre, humihigop po iyan ng mga hindi natin nakikita. Pero yung mga mantika niyan, may maliliit po yan sa hangin na hindi natin nakikita. Dumidikit po yan sa mga evaporator at condensing coil natin. So, mas madalas po talaga tayo magpapalinis pagka ganon. Minsan, masisisi rin ng technician, bakit ganon? Kalilinis lang.
Ganun na naman, di na naman lumalamig. Pero pag nakita ng technician, madumi ulit, yun nga po, sundin natin yung mga inire-recommend naming mga technician sa inyo na kung kailan tayo dapat magpalinis. Dahil nakikita po namin yan. Halimbawa, bumalik kami, makikita namin na, uy, ganitong span pa lang ng panahon, ang dumi na kagad. So, yun. Kaya, mas nakikita namin na dapat magpalinis ng ilang months pa lang. So, yun sa paggamit, alas parehas lang din naman. Ang payo ko lang naman sa paggamit, kung hindi nyo kailangan, huwag nyo na po munang gamitin. At least magpahinga yung aircon. Pero kung may pambayad kayo, okay lang naman. Edi, at least. Pero yun yung mga ano ko. Kaya hindi ko gaanong masagot ito palagi. Yan. Anong aircon ng matibay? Dahil nga halos para sa akin, meron talagang brand na talaga matitibay. Pero halos same lang din eh. So, nandyan talaga. Ayun. Maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Sana makatulong itong maikling video na ginawa ko. Biglaan lang din to actually dahil may nakita ko sa ating comment ulit. So ilalagay ko na lang siguro to sa tanungan segment natin. Sana makatulong ito at mag-comment pa po kayo kung ano po yung mga gusto niyo pang topic o mga tanong at sasagutin po natin. Ako po ulit si Jepok sa pong refrigeration and air conditioning mechanic. God bless.